Tumigil ka! Ayoko ng kahit ano. Maling tawagin maganda ako ng pera. Mali. Saka, bakit mo ko kinontak? Pinag-isipan mo na. Aalis ako ngayon at hindi na ako babalik. Kuya Shing, nakikiusap ako sa'yo. Guising, alam mo ba anong ginagawa niyo? Sino ka? How dare you? Sirain ang magandang bagay ko. Umalis ka dito! Sorry sa pagkakamali. Anong ginagawa mo? Sorry. Galing ako sa room service at akala ko walang laman ng kwarto. Umalis ka! Yancy, nasaan ka? Ang ate mo ang gumawa ng lahat ng ito. Hindi ka naman nagugulo, di ba? Nakita ko na ang lahat ng dapat hindi makita. Ano ang dapat ikahiya? Dr. Go, masyado akong nalasing kagabi. Kunwari lang, walang nangyari. Miss Yan, anong pinagsasabi mo? Ang alak ay maaaring magdagdag ng saya, ngunit hindi ito maaaring humantong sa kahalayan. Ang mga taong lasing kumatok sa bintana ng kotse ko at dalhin sa isang hotel. Dr. Go! Ano nangyari sa'yo, Miss Yan? Doktor, pwede mo ba akong samahan? Miss Yan, alam mo kung anong gusto ko. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin, huwag kang lumapit sa akin. Bubo ka ba? Masakit ba? Yeshi, anong iniisip mo? Doktor, hindi na ako makatagal. Please help me. Nasasaktan na ako. Sigurado ka? Sigurado ka? Sorry, may fiancé na ako. Ah, Ang pangalan ko ay Yancy. Siya ang pangalan na anak ng Victory Company. Siya rin ang asawa ng magiging president ng Zing Group. Pero piki ang identity ko bilang panganay ng babae. Ang pagkakakilanlang ng asawa ng Pangulo ay peke rin. Isa lang akong pekeng magdanakaw ng buhay ng iba. Ang mga kamag-anak ay dati ring kasal sa negosyo. Buti na lang at tapos ng lahat. Best friend ko ang fiancé ko. Ayaw kong maging asawa ng CEO sa pangalan lang. saan ka napunta kagabi? Bitawan mo ako! Hindi kita bibitawan. Sabihin mo, nasa hotel ka ba kahapon? Ano ang mahalaga sa'yo kung nasaan ako? Huwag mo akong sisihin na hindi ako magpapaalala sa'yo. Ako ang iyong hipag at tayo ay naghiwalay na. Dahil ba gusto mo pakasalan ng kapatid ko? Wala bang chance para sa atin? Kahit hindi ako magpakasal sa kapatid mo, hindi mo karapat dapat makasama ako. Dahil hindi mo ako niligtas nung una. Imposible sa amin. Xiaoyu, nangihina ako. Tulungan mo ako. Sister-in-law, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hanapin ko agad ang kapatid ko. Maghintay ka pa ng konti. Xiaoyu, hindi mo ba ako mahal? Paano mo ako naibigay sa ibang lalaki? Sister-in-law, may sakit ka. Malapit na dumating ang kapatid ko. Maghintay ka pa ng konti. Hello? Kuya? Hindi, Sisi. Maraming beses ko nang sinasabi sa'yo. Kung pupunta ka doon, mahuhulog ka sa bitag niya. Kaya ka talaga pumunta sa kwarto ko? So sinasadya mo ba? Hindi, Sisi, hindi. Saan ka pupunta? Alis na tayo. Pupunta tayo sa lumang bahay ng pamilya Shen. Sisi, mahal kita. Bitawan mo na siya. Anong ginagawa mo? Ako? Walang hiya. Sundan mo ako at makarating ng ligtas sa lumang bahay ng pamilya Shen. Sister-in-law, ang aking bayaw ay nagpakita sa pasukan ng hotel madaling araw. Natatakot ako. Magdadala ang magaling mong ate ng reporter mamaya. Poprotektahan lang ng pamilya mo ang magaling mong kapatid. Kung tutuusin, siya ang tunay na anak. Kahit lumahok ako, iiwan pa rin kita alang-alang sa muka. Ihinto mo ang sasakyan. Kumapit ka ng konti. Malapit na tayo. Sabi ko, ihinto mo! Anong gagawin mo kapag huminto ako? May kahilingan lang ako sa'yo. Kahilingan?
Mukhang hindi ako nung sumikap na bigong masiyahan si Miss Yan. Hello? Yancy! Nasaan ka na? Inatake sa puso ang kapatid mo! Bakit hindi mo kasama ang kapatid mo? Doktor, kumusta siya? Kasalanan ko. Hindi dapat ako nagalit. Hindi ko dapat siya tinalikuran. Hindi dapat ako umuwi. Sana ako na lang. Huwag ka nang umiyak. Buhay pa ang walang kwentang asawa mo. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Siguro pagod ka na sa panahong ito. Wala itong kinalaman sa'yo. Walang puso! Gusto mo bang patayin si Kuya Shenche? Kaya pala yan, Shi. Nagtataka ako kung bakit wala ka sa ospital kagabi. May kinalaman pala siya sa bastos na ito. Yang, igalang mo ako. Anong sabi mo? Sinampal mo ako ngayon. Kahit gantihan kita sa pagpupo mo noon, kung susuntukin mo ulit ako mamaya, ibabalik ko talaga. Ikaw? Bakit kayo nagtatalo? Mama, sabi ni ate, baliw daw ako. Aking mahal na anak. Huwag ka nang umiyak. Dinurog mo ang puso ng aking ina. Masama ang loob mo. Dapat ako ang naglagay sa'yo. At si Yaya na iyon, sama-samang ipinadala sa lola. Huwag kalimutan ang aming mga tupa. Ang tupa ay ang pangalan ng anak ng babae ng pamilya. Isa kang bastos na walang gusto. Miss Yancy, alam ko isang akong ampon. Ako si Xiao Sisi. Ang nakaraan ay hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Ikaw! Tignan mo ang ugali niya, sir. Okay, huwag mong sabihin dito. Hindi mo ba nakita na nandito ang buhay ko? Hayaang pagtawanan ka ng mga tagalabas? Yesheng, kumusta ang negosyo mo kamakailan? Kailangan mo ba ng anumang tulong mula sa iyong tiyuhin? Salamat sa akin tiyuhin sa iyong pag-aalala. Sa kabutihang palad, wala makakatulong. Kailangan magpatingin ang iyong anak sa isang psychiatrist. May kilala akong mabubuting doktor dito. Gusto mo bang i-recommend ko siya? Psychiatrist? Bueno, ang iyong anak na babae ay baliw at naghahanap ng gulo kung saan-saan. Sinabi rin niya na ako ay isang ligaw na tao na kanyang nilutas. Pasensya na. Magpagaling ka agad. Hindi na ako magagalit sa'yo. Ano nangyayari? Wala man lang katulong? Hindi ba kailangan mo ng kasama kung ganito ka umiiyak? Hindi ba nandito ang hipag ko? Sapat na sa aking hipag na kasama ko dito. Pakiramdam ko, hindi ako ligtas na palitan ng iba. Totoo yan! Yung tito ko, walang inaalala. Ayos na ang bangkay. Mauna na si tito. Nagloko siya. Pumunta siya para kumuha ng kwarto kasamang kanyang hipag kahapon. Nakita ko sila ng sarili kong mata. Pumasok sa Wanba Hotel. Kalalabas lang nila ngayong umaga. Ano ang sabi mo? Uncle, si Yancy, ang asong ito, hinikayat si Singyo na mag-book ng kwarto sa Wanba Hotel. Tignan mo, kumuha ako ng litrato. Nawalan ng malay ang tapat na kapatid dahil dito. Uncle! Bakit mo ako sinampal? Tinatanong mo pa kung bakit kita sinaktan? Ang kondisyon ay nasa ilalim ng kuturan ng mahusay sa mga oras. Inatake din ako sa puso. Kasalanan mo ang lahat. Kaya kita sinampal, bastard! Hindi ko kasalanan. Kasalanan ni Yancy lahat. Kung hindi dahil sa karelasyon niya, hindi mahihimatay si Kuya Senshe. Sumasagot ka pa? Mr. Shen, huminahon ka. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaintindihan? Sabihin mo sa kanya, ano ang ginagawa mo kagabi? Nakipag-away sa kumpanya. Narinig mo ba ako? Buong magdamag ko siyang inasikaso sa gulo niya. Pero ikaw, madaling magsalita. Sinasabi ko sa'yo, kung may anumang masamang mangyari kay Xiaoxi, ang buong pamilya niyo sa Yanjiang, umuwi kayo, umalis kayo.
Yanshi, huwag kang mangamba. Ang iyong biyenan ay magkakaloob ng hustisya para sa iyo. Ano itong nasa iyong liig? Ano ang bagay na ito? Siguro kagat ng lamok. Kagat ng lamok? Huwag mo akong lokohin, alam ko na yan. Hindi ka lumalapit sa kababaihan, sinong nakahuli sa'yo? Kailan mo siya dadalhin para makita ng tita mo? Sige, bibisitahin ka namin balang araw. Mahal, doktor. Tumawag ka ng doktor. Huwag may call button dito. Pasensya na, pamilya, padaan po. Ano na naman bang kaguluhan ito? Nagdudulot ka lang ng sakit sa ulo at pasakit. Ano pa ba ang gusto mong mangyari sa mga ginagawa mo? Ikatapon ko lang ang napkin. Anong ginagawa mo? Di ko maintindihan bakit may ganong tao. Sa'yo ba itong ospital? Na kung ayaw mo, di ako pupunta? Sisi, alam kong mahal mo pa ako. Kung mahalaga ako sa'yo, huwag kang lumandi sa iba, pwede ba? Pikawan ako. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Si Dr. Gu, muntik nang mahawakan ang dibdib mo. Siya ang kasama mong matulog kagabi, di ba? Shen Yue, huwag mo kong piliting kamuhian ka. Ha? Kamumuhian ako? Kung gayo'y bigyan kita ng dahilan? Ayaw. Lutawan. Senyue, hipag mo pa rin siya. Asawa rin siya ng kaibigan mo. Sino ka ba? Tigilan mo yung pagpapanggap mo? Tama na, huwag na. Sisi, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Mahal kita, hindi siya. Hindi na ako bibitaw. Ano ba talaga ang nais mo? Gusto kong magkaroon ng pangalan. May lakas ka ba para ibigay yan? Kaya mo ba? Oo, kayang-kaya ko yung ibigay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hiwalayan mo si Senshi at pakakasalan kita. Baliw na siya, pati ba ikaw? Wala akong gusto sa inyo, si Senshi lang. Mahal ko. Bakit ka rito? Umuwi ka na. Teka lang. Senshi, bakit mo ako tinutulak palayo gayong alam mong gusto kita at lumalapit ako sa'yo? Bilang Sen, sumusobra ka na. Miss Yan, magpapakasal ka na kay Mr. Sen. Bakit ka nagsisinungaling kasama ng iba? Miss Yan, masaya ka ba sa tito ko? Totoo ba? Miss Yan, totoo bang si Ninetails ang babaeng kasama ng lalaking yon? Miss Yan, sagutin mo kami. Salamat. Bilis, umalis ka dyan. Bilis, mabilis umalis ka rito. Huwag niyo siyang saktan, umalis na kayo. Shoshi, nandidiri ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari noon? Kung nandidiri ako sa'yo, bakit pa ako makikipag-ugnayan sa'yo? Xiaoxi, pagod ka na. Magpahinga ka na muna. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Sir, ma'am, nakabalik na po kayo? Kakain na po ba tayo? Sige. Ay, pagod na si Senshi. Ihahatid ko siya para magpahinga. Kasain kami mamaya. Laging ganito. Sabi mo hindi ka nandidiri, pero hindi mo ako hinahawakan at ayaw mong magpahawak. Senshi, 3 taon na. Kahit aso, magkakadama na. Bakit laging nagbibigay ka ng pagmamahal, tapos itutulak mo rin ako? Regalo ko yan sa kaarawan mo, ate. Hindi naman mahal. Sana'y hindi mo yan maliitin, ate. Hindi. Ang bait talaga ni ate. Pinagtrabahuhan ko yan ng 1 buwan. Dapat suotin mo to araw-araw, ate, ha? Sige, akyat na muna ako.
Kaya pala may dumating na talaga nung gabing iyon at walang iba kundi Fian Yang. Ngunit, mali naman ang iyong kinuhanan ng larawan. Ano na naman ba itong kaguluhang ito? Ako. Hindi mo nga makita ang tamang lalaki. Nakapagtataka. Kung ayaw mong maniwala, manigas ka sa blacklist. Yanji, ganyan na ba kalungkot ang nararamdaman mo? Hoy, Chenyu, idilat mo yung mga mata mo. Tingnan mong mabuti bago ka magsalita. Oo! Tanga ako! Ambisyoso ako! Akala ko sa mga tao na utang na loob pa ako sa'yo. Tinago ko ang pagmamahal at sama ng loob ko sa puso ko. Nababaliw ako. Pero ikaw, pinapabayaan mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba sa pag-aalala at pagtingin ko? Mas mabuti pang ako na lang. Anong ginagawa mo? Pitawan mo ako. Chenyu, naglalandi ka ba? Huwag mong isipin na hindi kita rerespetuhin. Kahihiyan? Oo, disenteng asal. Ginong Shen, nung nagmamakaawa akong pakasalan mo, nasaan ka? Dahil sa pagiging sen mo, ipinadala mo ako sa ibang lalaki. Tapos ngayon, nagpapanggap kang malinis. Anong pagpapanggap yan? Shishi, hindi ako yun, hindi ako ganun. Lukaw! Sige, Hindi mo isinara ang pinto pagpasok mo? Isasara ang pinto? Hindi naman siguro ang kopyon. Kapag magkasama sa iisang silid ang bayaw at ang kanyang hipag, tiyak na magiging tampulan sila ng chismis. Mas mainam na ganito ang sitwasyon para hindi lang kami ang magkasama. O, ipinablock ko na ang account ni Faji at tatanggalin na rin ang video na ito. Bakit lumaki? Walang mangyayari kung lagi kang magtatago. Sa dami ng nagsasalita, ang mali ay magiging tama. At ano? Problema lang din ang dala mo? Nandito ako para tingnan ang kalagayan mo, baka kasi kung ano ang maisipan mo. Ngayong nakikita kong kaya mo pang manlait, mukhang nag-alala lang ako ng sobra. Yanshi, may lihim nga kayong relasyon. Hindi ka ba kinakabahan na baka sabihin ko sa kuya ko saan ka ang mga sen? Ikaw! Ikalawang batang Ginoong Sen, sa aking palagay, mayroon kang isang bagay na hindi mo nauunawaan. Natatakot kang madamay sa relasyon ni Yanshi, pero palagi mo naman siyang ginugulo ng palihim. Iba ako sa'yo. Gusto ko malaman ng lahat ang tungkol sa aming relasyon ng iyong hipag. Nang sa gayoy matapos na ang kasal ni Senshi, at ako ay makapagpakasal sa kanya ng legal at karapat-dapat. Xiaoyu, anong ginagawa mo rito? At ikaw naman, doktor, bakit ka rin naririto? Pareho tayo ng hangarin. Kinausap ko hipag ko para ipaliwanag. Sa labas tayo mag-usap, hindi maganda rito. Sige, pero wala naman talagang kailangan pang pag-usapan. Ang video na yon ay gumagawa lang. Ang iniisip ko ngayon ay kung paano ko mapapawasan ang epekto ng nangyari. Sure? Oo, si Yanshi ay may maliit na nunal sa kanyang balagat, ngunit hindi ito makikita sa video. Patingin na! Alam ko na, ako nang bahala rito. Ako? Ako ay nagkamali ng hinala patungkol sa kanya. Sinabi ko nang hahanapin ko ang kuya ko. Bakit hindi ka nagtiis? Ibinigay mo ang katawan sa janitor. Hindi ka ba nandidiri? Kaya pala sa tingin mo, nakakadiri rin ako. Senyu, mas nakakadiri ka pa kaysa sa kung kanino man ibinigay ang katawan niya. Shishi, patawad. Tama ang sinabi mo. Talagang ngang wala akong kakayahan at hindi na ako nararapat na makapiling ka. Senyu, Huwag mo siyang pansinin. Wala siyang silbi rito. Lilinawin natin yan, pero mungkahi ko, unahin ang nasa likod nito para maiwasan ang iba pang problema. Magte-text sana ako kanina. Hindi ko lang napindot. Pasensya na, ha? Ayos lang. Sa susunod, maging mas maingat ka. Hipag! Sige. Kung wala nang iba, sa ngayon, iyan na muna. Hipag, kung may oras ka, tingnan mo ang kalagayan sa mga yan. At ikaw, Dok? Paano ka uuwi? Gusto mo bang ihatid na lang kita? Wag na, kaya kong umuwi mag-isa.
Sige, salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito. Swerte ni Senshi na magkaroon ng kapatid na tulad mo. Kung hindi mo mabilis na naba ng account, hindi ko alam kung paano mapapahiya ang pamilya Sen. Wala yun. Ate, anong mangyayari kay doktor at sa akin? Nasaan ang sasakyan? Ay, ako na lamang ang maghahatid sa iyo. Nakalimutan kong sabihin, may bayad ang pagsakay sa kotse ko. Ano ka ba naman? Paano mo ba naman sisingilin ang pagsakay ko? Bitawan mo ako. Nasa sense tayo. Nakikita nila. Kung ganon, pwede kapag wala sa sen. Young Master, nakuha na ang mga litrato. Sige, umalis ka na. Yisheng, napakabilis mo naman. Mas balisa ka pa kaysa sa akin na isang walang silbi na maaaring mamatay anumang oras dahil sa labis mong pagmamadali. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito na. Salamat. Bayad na ang pamasahe, pero yung sa pagbaba, hindi pa. Kuya, ayaw mo ba akong sunduin? Bakit kailangan kong magbayad ng 2 beses para sa isang sakay? Naayos na. Sa birthday party ng pamilya yan, magbibigay ng pahayag si Miss Sen. Nasaan si Yanshi? Dalhin mo siya para bumili ng damit. Ay, kalimutan mo na. Ako na lang ang pupunta. Sige, tatawagan ko ang mall ngayon. Hoy, ito? Oo, bumagay ito sa iyong personalidad. Pero hindi ba masyadong simple o payak ito para sa'yo? Itong isa na lang kaya, napakadalisay at kakit-akit, perpektong-perpekto para sa'yo. Magaling ang mata mo, Mr. Gu. Ito ang pinakamahalagang koleksyon namin at kamakailan lang ito ipinakita sa fashion show. Tamang-tama ito sa kasama ninyo. Gusto mo ba? Sige. Kung ganun, subukan mo na. Kung hindi, pwede tayong maghanap ng iba. Sige po, dito po kayo, Miss Yan. Bagay na bagay sa'yo. Oo nga. Di ko inafalang marunong kang mag-ayos ng buhok. Hindi. Sa tingin ko mas bagay ito sa'yo. Ang ganda ng ayos mo, Miss Yan. Pwede ko bang kunan ng litrato? Gusto kong ipadala sa designer ng damit. Yang, napakaganda mo, parang prinsesa. Ano ang sinasabi mo? Anong parang ang sinasabi mo? Ang yang namin ay tunay na prinsesa. Kung hindi lang kinuha ng Yanshi na yan ang buhay niya, hindi sana siya naghirap sa probinsya. Oo, tama. Iyan din ang nais kong ipahiwatig. Kasalanan ko na di ko nasabi ng maayos. Kung hindi lang pinagpalit ng lola ni Yanshi ang 2 sanggol, habang buhay na uod sa kanal si Yanshi at di masasarapan sa buhay. Sino ang tinutukoy mo na uod? Sino ang tinatawag mong uod? Kailangan ko ng sagot mula sa'yo. Ikaw! Ikaw! Ang uod na taga-probinsya. Miss Shen, baka mali ang pagkaintindi mo. Lumaki ako sa pamilya yan at kailanman ay hindi pa ako nakapunta sa probinsya. Si Yang, kakauwi lang niya mula roon. Kung ang pagpunta sa probinsya ang batayan, para matawag kang uod, siya ang dapat mong banggitin. Ikaw, binalaan na kita sa ospital noon kung maglakas loob kang maging bastos muli sa akin. Regalo ko. Di na ko magalang. Ang 1 milyong halaga ng engrandeng kasuotan. Yanshi, ikaw na walang hiya ka. Magpapatayan tayo. Bakit ka nagpupunas? Kakahawak ko lang sa maruming bagay. Maarte ako. Kailangang malinis. Yang, ayos ka? Walang hiya. Tinawag mo akong uod. Umalis ka. Yang, hindi ako. Yang, hayaan mo muna ang galit mo. Kung hindi ako nagkakamali, ang kasuotang damit ni Yanshi ay ang pinakabagong koleksyon ng Chanel na hindi pa inilalabas. Mas mataas ang halaga niyan kaysa sa damit mong nagkakahalaga ng 1 milyon. Ano, Chanel? Oo, bagong labas lang yan ng Chanel.
Oh, mukhang Chanel Master Show lang inilabas. Ito ang Chanel. Si Yanshi ang unang nakasuot ng damit. Napakahusay pala niya. Yang, isa ka lang namang bisita rito, pero mas maganda pa ang suot mo kaysa sa mismong bida. Sa tingin ko, mas mabuti kung hindi mo na lang suotin ang damit na iyan. Ikaw na walang hiya at salot na nilalang. Dudurugin ko ang iyong mukha. Ikaw na salot. Sisirain ko ang iyong pagmumukha. Dr. Gu, patingin ako. Okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Baka humilom na sugat ko pag dumating ka. Bitawan niyo ako. Kayong mga walang kwentang magkasabwat, mga walang pakiramdam na lalaki at babae, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Dr. Gu, ano ang iyong ginagawa? Pakawalan mo ang aking anak na babae. Ano yan? Paninirang puri, tangkang pagpatay, lahat may parusa. Gusto niyo bang dalhin ko kayo sa pulis? Kalokohan! Akala mo ba'y pag-aari na ng mga gu ang Yicheng? Isang maliit na gulo lang yan, paano naging tangkang pagpatay? Ikaw itong gumagawa ng paninirang puri at paninira. Humihingi ba kayo ng ebidensya? May maipapakita ako sa inyo. Humihingi ba kayo ng ebidensya? May maipapakita ako sa inyo. Oh, Lini! Bakit ka narito? Pinahiya mo ako sa harapan mo. Hindi pa rin kayang kontrolin ni Dr. Gu ang lahat sa Yicheng, kaya pa rin ayusin ng tito ang mga bagay-bagay. Narito ang ebidensya. AI-generated hubad na video ni Yanshi ni Yanyang. Pagkalat ng chismis tungkol sa hubad na livestream, muntik na masadasaan si Yanshi at sinugatan si Dr. Gu nang umatake sa publiko. Kailangan pa ba ng ibang patunay? Didi, anong pinagsasasabi mo? Mahal. Si Yanyang talaga yan. Si Yanyang talaga. Yanyang, bakit mo nagawa to? Anong gagawin ng lolo mo? Chunhua, kung ang mga video ay kayang i-synthesize gamit ang AI, bakit hindi pwedeng i-synthesize din ang mga litrato? Lahat ng ito ay gawa-gawa, puro peke. Dad, gaano ba kahalaga ang anak mo na yan? At bakit kailangang magsanipwersa ang lahat para lang siraan siya? Ang lahat ng ginawa ni Yanyang sa akin, ang paninira at paninirang puri niya, hindi ko yun palalampasin. Ibidemanda ko siya. Kaya mas mabuting maging mabait ka sa akin para masigurado kong magiging mabuti rin ang trato sa kanya ni Lola sa kulungan. Ikaw na masamang babae! Kasalanan ko kung bakit naging malambot ang puso ko noon. Bakit hindi kita sinakal hanggang mamatay noon? 3 taon na akong di nakakauwi. Bodega na pala tong kwarto. Buti na lang, di pinalitan ng gamot, kundi kailangan mo pa sa ospital para magpagamot. Ito ang iyong silid, kanyang katratuhin ng mga yan. Oo. Ang aking ama, matindi ang kanyang kagustuhang magkaroon ng anak na lalaki, ngunit dahil mahina ang kanyang pangangatawan, hindi sila magkaanak. Siguro dahil ako ay isang babae, kaya ganoon lang kanyang pagtrato sa akin. Hindi naman masama ang pakikitungo niya, subalit pakiramdam ko ay kulang na kulang ako sa kanyang pagmamahal at atensyon. Pero naging mas malupit sila simula nang iuwi si Yangyang 3 taon na ang nakalipas. Alam mo na ang sumunod. Ang galit nila sa lola ko, sa akin nila ibinunton. Lola mo? Oo, ang aking lola ang nakapagpalit ng 2 sanggol noon. Siya ang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho sa pamilya yan, sa loob ng mahigit 30 taon. Hawakan niyo siyang mabuti. Pagkunwari ka pa, hindi ako, ipagsabi ka. Si Madam ang nag-utos sa akin na gawin ito. Si Madam ang nagpaganap nito. Hindi ako, tama ba? Kumusta na ang kaso ng pamilya yan? Kinuha na si Yangyang. Naghahanap ang pamilya yan ng koneksyon para mailabas siya, pero walang nangangahas na tumulong. Sige, tiyakin mong wala silang mahanap na koneksyon. Siligo. Ano? May kailangan. Paumanhin, walang appointment. Bawal pumasok. Hoy! Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Aray! Mga mapangmata kayo! Alam nyo ba kung sino ako? Inaabuso nyo na ako! Tito yan! Xiaoxi! Kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita at namimiss na kita. Tito, bakit po kayo nandito? May nangyari po ba? Kailangan niyo po ba ng tulong? Tito, bakit po kayo nandito? May nangyari po ba? Kailangan niyo po ba ng tulong? Kumusta? Ayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Ang tiyo kasi, masyadong naging abala sa mga nangyari kay Yangyang kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makadalaw sa pamilya soon? Salamat, Tito. Anong nangyari kay Yangyang? Huwag na nating pag-usapan. Kasalanan lahat ito ni Yanshi.
Kasalanan lahat to ng ate niyang si Yanxi. Nagkaroon lang sila ng kaunting alitan ni Yang Yang. Ipinakulong niya agad si Yang Yang. Oo, medyo pasaway si Yang Yang. Pero di ba walang nangyari kay Yanxi? Normal lang naman sa magkapatid ang magkaroon ng kaunting alitan, hindi ba? Bakit hindi na lang umupo at pag-usapan, kailangan pang ipakulong si Yang Yang? Wala siyang utang na loob. Matapos namin siyang alagaan at palakihin, nagawa pa rin niya ito. Siya na ang iyong kasintahan ngayon. Ayaw nang dagdagan pa ni Tito ang sasabihin dahil baka makaapekto sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Paano mangyayari yon? May punto si Tito. Narinig ko rin yan. Alitan lang yan ng magkapatid. Pinalaki lang ni Shishi. Hay Manugang! Tama ka! Mabuting Manugang. Tito, wag po kayong mag-alala. Pag uwi ko, kakausapin ko si Shishi, kukumbinsihin ko siyang bawiin ang kaso at gagawa ako ng paraan para makalabas si Yang Yang. Pero... Kaso ano? Kailangan lang ng pera sa koneksyon. May sakit ako, nalugi ang kumpanya, 200 milyon. Tito, pwedeng ilipat sa akin ng 20% shares ng Yan Group? Babalik ko sa inyo kapag nakarecover na ako. Ano? Ilipat sa akin ng 20% ng Yan Group shares. Sige, walang anumang problema. Hanggat mailigtas si Yang Yang, kahit 25% ibibigay ko. Dali, sigurado ka bang ibibigay mo kay Senshi ang 20% ng shares ng Yang Group? Oo naman, ibibigay ko. Tanging si Yang Yang lang ang nag-iisang anak natin at umaasa ako na siya ang magmamana ng Yan Group sa hinaharap. Ibig mo bang sabihin, ang 20% ng shares na ito ay mapupunta sa walang kwentang Yanxi na yan? At saka, kahit malugi ako ng 20% ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko si Yanxi ng lahat ng yan at hihingi pa ako ng karagdagang bayad sa kanya. Pero engaged na sina Senshi at Yanxi. Sa kanya pa rin yan. Ano ba ang nalalaman mo? Engaged pa lang naman sila. 3 taon na ang nakalipas ngunit hindi pa rin sila nakapag-asawa o nakapagsimula ng pamilya. Hindi pa rin sila ikinasal. At saka, hindi ba gusto ni Yang Yang si Senshi? Kung ganon, hahayaan kong si Yang Yang ang magpakasal kay Senshi sa halip na si Yanxi. Pero si Senshi... Mas mainam ngayon kapag nawala siya. Hindi ba't babalik sa mga kamay ni Yang Yang ang lahat ng bahagi ng kumpanya? Sa tamang oras, makakahanap tayo para kay Yang Yang ng isang asawang madaling mapamahalaan at kontrolin. Sa bagay, tama ka. Pero bakit ba ang pabaya ng batang yon? Nahuli patuloy ng bruhang si Yanxi. Ang babaeng iyon, kamukhang-kamukha ng kanyang lola, hindi lang siya mapanlamang, kundi ubod pa ng itim ang kanyang puso. Isa silang grupo ng mga walang utang na loob. Darating ang araw, tiyak na pagbabayaran niya ng buo ang lahat ng kanyang ginawa. Sekretary yan, may delivery ka. Sige po. Ikaw si Yanxi, lola mo na ospital sa kulungan. Ayusin mo to. Ano po? Hindi ko gawa yan utos ni Madam. Si Liuma? Binibini. Ma'am, dumating ka na. Gutom ka na ba? Ipagluluto kita ng Yangchun noodles. Wag, Nay! Sugatan ka, magpahinga. Kapag gumaling ka, saka ako kakain ng noodles, di ba? Sige, ma'am. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Bakit mo naman siya tinatawag na Liuma? Sige na, huwag kang maingay. Liuma, pag may sugat ka, kailangang magpahinga para gumaling agad. Kaya magpahinga ka muna. Lalabas na kami. Mula ng aksidente, naging malilimutin siya. Di niya ako maalala bilang lola, kundi senyorita ng pamilyang yan. Ayun siya, bilis Dr. Gu, nandun si Yanxi. Anong mangyayari dito? Anong mangyayari? Masamang tingnan, umalis muna tayo dito. Hello. Mr. Gu, inilabas ni Senshi si Yan Yang at nag-press conference. Sabi niya, sadyang ginantihan mo raw siya. Ang dahilan. Sabihin mo na, kung di ka malinaw, lumayas ka. Dahil nahuli ka niya sa relasyon niyo ni Miss Yanxi, kaya pinatahimik mo siya sa ganitong paraan. Hello? Yanxi, hindi tama ang halagang nakasulat sa kontrata. Kaya naman, nalugi ang kumpanya ng 70 milyong piso para sa proyekto.
Imposible. Sinuri ko pati bantas. Imposibleng may mali. Kinuha mo ba sa mesa ko? Oo, nasa mesa mo. Sinuri mo man o hindi, nalulugi tayo. Nag-emergency meeting ang board para sibakin ka at pagbayarin sa pinsala. Kung hindi, makukulong ka. Sige, batid ko na itong bagay na ito. Humarap ka muna sa kanila upang asikasuhin ang sitwasyon. Ang lahat ng iba pang detalye ay pag-usapan na lamang natin sa iyong pagbabalik. Anong nangyari? May problema ba? May problema sa kontrata. Nalugi ang kumpanya ng 70 milyon. Pinapabayaran nila sa akin. Kung hindi, kulong ang aabutin ko. Akala ko malaking problema. Bayaran mo gamit ang account ko. Ako na ang magbabayad. Isang tulog lang. Bakit 70 milyon agad? Yanshi, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Kung hindi ka komportable na ako ang magbabayad, isipin mo na lang na pinahiram kita at unti-unti mo na lang itong bayaran kapag may pera ka na. Kung hindi ka pa rin komportable, lagyan na lang natin ng interes at saka mo ako bayaran. Loan shark ka ba? 10 million ang interes. Basta't kayang solusyonan ng pera, hindi yan problema. Anong nangyari? Bakit biglang nawala yung dalawa? Sino ang nakakaalam? Kailangan kong tawagan si Sen upang tanungin kung ano ang dapat nating gawin. Kapag hindi natin nakuhanan ng litrato ang kanilang dalawa, siguradong hindi matutuwa si Ginoong Sen. Mr. Sen? Bakit wala pa siya? Bakit wala pa? Naku. Mr. Go, sa Chibaya na po ba tayo? Puno ng reporter ang bahay. Doon lang tayo ligtas. Dito ako pansamantalang nagpapahinga. Maliit lang, may 2 kwarto. Ang isa ay para sa pag-aaral at ang isa ay silid tulugan. Kaya Ano? sa akin ka matutulog. Sa sofa ako? Ha? Bahay ko to, kaya ako ang masusunod. Ayaw ni Shishi, kaya sa sofa na lang ako. Ha, sige, magandang gabi. Shishi, 10 taon na, sa wakas, may puwang na ako sa puso mo. Kumusta na ang pagsisiyasat? Meron na bang resulta? Go, si President Sen ang nasa likod nito. 20% shares ang kapalit sa tatay ni Miss Yan. Pumayag si Sen, tulungan ng biyenan at hipag nasaktan ng nobya niya. Opo, at may isa pa po. Ang nawawalang 70 milyon na kailangan ni Miss Yan ay katumbas ng 20% ng shares. Malamang ang ama ni Miss Yan ang may gawa ng kontrata. Sige, naintindihan ko. Si Sen ay tunay na negosyanteng walang puso na kayang gawin ang anumang bagay para sa salapi. Huwag. Shishi, gumising ka. Huwag kang matakot. Nananagimit ka lang ngayon. Hindi ako nawala ng malay. Yung lalaking dumating noon, nakasuit siya at tinawag pa niya ang pangalan ko. Alam ko, lahat yun ay alam ko. Ang lalaking nakasuit, ako yon. Ang lalaking sumiping sa'yo, ako rin yon. At ako ang tumulong sa'yo na mawala ang epekto ng gamot. Shishi, patawad. Hindi ko rin inasahan to. Nagkaroon ng emergency. Pinapunta ako ng sekretarya ko sa opisina. Hindi na kita ginising dahil nakita kitang pagod na pagod. Pagbalik ko, pinaligiran ka na ng mga reporter sa kwarto. Aalisin na sana kita nang. Si Chen, siya mismo ang nagpahayag sa publiko na siya ang kasama mo at handa siyang panagutan ka. Tama na yan. Lumabas kayo. Ako ang kasama ni Yancy kahapon. Kung may problema, hanapin niyo ako sa young group. Ibigay mo. Natakot akong guluhin ang sitwasyon, pero di ko akalain na ang desisyong iyon ay magpapahirap sa'yo ng 3 taon. Pera lang ang mahalaga kay Senshi, di kanya pinahahalagahan. Ngayon, hindi na kita iiwan. Poprotektahan kita habang buhay. Tatay. Dr. Gu, lumabas ka rito. Dr. Gu, ipakita mo ang sarili mo. Sino? Ina, Bakit ka nandito? bakit bawal akong pumunta? Nagkakagulo ang mga reporter. Puno ng balita mo. Bumagsak ang stocks ng kumpanya. Ang galing mo. Dito ka lang pala nagtatago kasama ang babae mo.
Ma, ako nang bahala rito. Ang stocks ng kumpanya, hayaan mo na bumagsak. Magandang pagkakataon yan para bumili habang mura. Bawiin natin agad ang pera. Ikaw! Yanshi! Halos 1 taon mo nang sinasambit ang pangalang iyan. Hindi man alam ng iba, pero ako ang nanay mo. Akala mo ba hindi kita lubusang kilala? Kung talagang gusto mo siya, edi habulin mo siya agad. Alam mo bang engaged na siya ngayon sa iba? Ma, ginagawa ko na ang lahat. Alam mo ba yung pinagsasabi mo? Chingy, gumising ka! Chingy, bumaman ka! Sisi? Bakit gising ka pa? Hindi pa naman ako tulog. Narinig ko si Chingy, kaya bumati lang ako. Ay, ang galang mo. Sandali lang po, Ma. Kukuha lang ako ng maiinom na tubig. Saglit lang po. Huwag po kayong mag-alala. Nandito lang po ako sa tabi nyo. Sakto, Mr. He. Kukuha lang ako ng yelo. Yanak! Guyisheng, gusto mong pasuin nanay mo. Ma, anong nangyari sa'yo? Chingy, anong nangyari sa'yo? Ma, tatawag ako ng ambulansya. Magna, gumawa ka na kutsura. Sige. Chingy, maayos lang siya, kaya kumalma ka na. Halika, Chingy, ibilat mo ang iyong bibig. Doktor, kumusta na po ang kanyang kalagayan? Mabuti na lang, naagapan agad, walang problema. Uminom ng gamot, magpahinga, gagaling din. Dok Wang, pwede bang malaman kung ano sakit ni nanay? Ha? Ginoong Gu, naging matagumpay ang first aid, akala ko'y alam ninyo. Hindi ako ang nagligtas sa kanya siya. Kung ganun, Ginoong Gu, dapat kang magpasalamat kay binibining yan. Ang pharyngeal blister ay paltos na bumabara sa daanan ng hangin dahil sa pasong lalamunan. Maaring mamatay anumang oras kapag nabarahan. Buti na lang tinusok ni binibining yan ang paltos kaya naligtas siya. Halos mapatay ko siya. Saktong ubo. Kung wala nang kailangan, Ginoong Gu, aalis na ako. Salamat, Dr. Wang. Mag-ingat po kayo. Mabait na bata si Yanshi. Nagkamali ako ng paghusga sa kanya. Ngayon, dahil kay Yanshi, kung hindi sa kanya, sa katigasan ng ulo mo, baka magsisi ka habang buhay. Ma, patawad po. Hindi ko sinasadyang ibuhos ang ganun kainit na tubig. Huwag na tayong magpasalamatan. Sabihin mo sa akin, Inay, ano ba talaga ang nasa isip mo? Si Yanshi ay nakatakdang ikasal kay Senshi. Balak mo bang puwersahin siyang agawin? Chingy, bukas makakansela na ang kasal namin ni Senshi. Ano? Bakit? Hindi ka umuwi kagabi para lang sabihin makikipaghiwalay ka sa akin? Xiaoxi, maghiwalay na tayo ng maayos. Maghiwalay ng maayos? Nung nasa bisig ka ni Doc Gu, naisip mo bang maghiwalay tayo ng maayos? Senshi, pagkakamali lang tayo, malinaw na, kaya maghiwalay tayo ng payapa? Ano, hindi pagkakaunawaan? Di ba't tatay mong nagpilit na pakasalan akong baldado't malapit ng mamatay? Nagmakaawa, may kasal na tayo, pero nobya ako ng kapatid mo. Ikaw ang nagpumilit pakasalan ako, ginawa mo ang lahat para lang makuha ako. Ah, talaga? Anong ginawa ko? Huwag kang magkunwari, alam kong ginamit mo ang pagkonsensya ko para makakuha ng benepisyo sa Yan family. Ngayon, wala na akong pakialam doon, pero hindi ko matanggap ang pagiging mapagkunwari mo at ang pagkontrol mo sa akin. Ginawa mo akong laruan, pinasaya at pinalungkot mo ako para lang masatisfy ang pagnanasa mong saktan ako. Tama, hindi na ako maluloko ulit. Tapos ka na ba? Kung oo, gagawin natin ang lahat para maranasan mo ang tunay na pagpapahirap. Bitawan mo ako! Xiaoxi, ano ba ang ginagawa mo? Napasigaw ako sa gulat. Shishi, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nagkaganyan? Di ba pwedeng mag-usap ng maayos? Kailangan manakit. Dad, magbibiro lang kami ni Sisi, wag kang kung ano-ano. Kalokohan, ganyan ka ba magbiro? Ang mga babae, dapat inaalagaan at minamahal. Naiintindihan mo ba iyon? Ikaw ay isang tama na walang iniisip. Tingnan mo nga, napaiyak mo na ang aming si Shishi. Tito, hindi niyo pa pong panababalitaan. Vinigo ko kayo. Bakit Tito ang tawag mo sa akin, hindi ba't Papa? Ngayon, hihiwalayan ko na si Senshi. Aalis na ako sa bahay ng mga Sen at wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Ang dowry niyo noon, papalitan ko ng cash at ibabalik lahat sa inyo. Ano? Anong nangyayari dito? Papa, panayasin mo siya. Isa siyang immoral at maraswang babae. Papa, panayasin mo siya. Isa siyang immoral at maraswang babae. Xiao, anong pinagsasabi mo? Maupo po kayo. Papa, tignan niyo to. Sa study room ni Kuya yan.
Paumanhin, bakit gulo buhok mo? Sinaktan ka ba? Si Senshi ay sasaktan sana. Pinigilan lang ni Tipo Sem. Senshi, ang galing mong manakit ng babae. Ginoong Gu, handa na ang press conference. Sige, naintindihan ko. Hipag. Kumusta kuya? Siguradong malinaw na sa inyong lahat, hindi ba? Ito ay isang recording mula sa CCTV ng hotel. Tama, 3 taon na ang nakalipas. Matapos biktimahin si Binibining yan, ako ang gumamot sa kanya. Alam nyo na ang nangyari pagkatapos noon. Hindi ko inilabas ang ebidensyang ito dahil nag-aalala kong muli siyang mapinsala. Hindi ko inasahan na pagkatapos ng 3 taon, ang tunay na may sala pa rin ang nagbabaliktad ng sitwasyon. Hayop ka! Ngayon, ipinakulong mo muli si Yang Yang. Tao ka pa rin ba? Bakit kailangan mong saktan ang aking Yang Yang? Ako ang dahilan? Patas ang batas. Hindi siya makukulong kung di ginawa yon. Huwag mo akong galitin. Yanshi, binabalaan kita. Kung hindi mo ibabalik si Yang Yang sa loob ng 3 araw, papatayin ko ang matandang iyon sa kulungan. Basurang nagbigay kahihiyan sa ninuno. Karapat-dapat ka ba? Maganda ba ang sugat sa ulo ng lola mo? Pagkatapos ng 3 araw, hintayin mong makita siya sa morgue. Nakakaingit. Kaya pala baliw na siya. Hindi man niya alam kung sino siya. Si Yandali pala ang may pakanang ito. Ngunit pasensya na. Narito ako ngayon upang magbitiw sa trabaho. At upang maiwasan kong maloko ninyo, binuksan ko ang voice recorder ng aking cellphone pagkapasok ko pa lamang. Sa ngayon, ang recording na ito ay nasa cellphone na ni Gu Yisheng. Yandali, mula ngayon, maaari mo nang samahan si Yang Yang sa kulungan. Hayop ka! Papatayin kitang tunay! Isa pa, magkahiwalay ang kulungan ng lalaki at babae, kaya hindi ko siya makikita. Salamat ngayon. Kung wala ka, hindi ko talaga kayang harapin si Yagdade kapag nagwana. Wala yon. Maliit na bagay. Pero Ma'am Yan, suspendido si Yandali sa pananakit, kaya magulo sa Yan Corp. Bilang panganay ng pamilya yan, hindi mo ba pag-iisipang bumalik para samantalahin ang pagkakataong makuha ang kumpanya? Ayoko na. Sa ngalan lang naman ako panganay sa Yan family. Alam niyo ang tunay na panganay si Yan Yan. Hayaan niyo na lang sila ang bahala sa Yan Corporation. Ayoko na. Talaga bang papayag ka? 70 milyong piso ang nawala sa iyo dahil sa Yan Corporation. Kung hindi mo to susulitin, siguradong mababawi mo ang 70 milyon. Sanay na ako sa maraming leon. Ang pera ay hiniram ko kay Ginoong Gu. Magtatrabaho ako para mabayaran siya. Kalihim siyang. Cheers! Isa na rin ako sa sekretarya ng presidente. Gabayan mo sana ako. Sabi. Isa pa. Oh, napakaganda mo. Ngiti ka nga para sa akin. Hoy, wag kang umalis. Wag kang umalis. Ako na ang bahala sa iyo ngayong gabi. Kaya manatili ka rito. Sanay ka na. Naku, ang gwapo mo naman. Magkano ang halaga mo? Ngayon ay, teka, wala akong pera. Ay, hindi ka maaaring umalis. Si Gu Yisheng ang pagbabayarin ko. Pati ba sa lalaki, si Gu Yisheng pa rin ang pagbabayarin mo? Magbabayad lang. Sige, kung ganon, si Gu Yisheng ang magbabayad. Magandang ginang, ang technician number 18 na si Cheng ay narito upang pagsilbihan ka ng may buong paggalang at katapatan. Binibini, humiga ka muna. Kukuha lang ako ng lugaw para sa'yo. Hoy, hindi ka pwedeng umalis. Handa na ako para sa serbisyo mo. Salamat, ikaw ang nagdesisyon yan. Sana ay hindi mo pagsisihan bukas ang iyong naging desisyon. Gising na, hindi mo na kailangang magtago pa dahil bayad na ang lahat at hindi ka naguguluhin ng aming technician. Sinong nagtatago? Di ko maintindihan. Gusto mong ipaalala ko sa'yo? Wag, manyak! Oo, manyak ako. Pero ang almusal na ginawa ng manyak, kakainin mo ba?
Inihanda mo na. Bakit di ko kakainin? Sabay. Kumain na ako niyan. Mauna ka na. Kailangan mo pang pumasok sa trabaho mamaya. May naamoy ka ba? Teka. Aray ko, may naamoy akong kakaiba. Dr. Gu, huwag mo naman sanang sabihin na ginising mo ang iyong sarili ng maaga ngayon umaga para lamang pag-aralan kung paano ang tamang pagluto ng mga itlog. Hindi, nag-aaral din ako magluto ng dumplings. Ha? Nasaan ang mga dumplings? Teka lang, ano ba yan? Ito ba ang tamang paraan ng pagluluto ng dumplings? Parang sabaw lang. Mahal, ang tanga ko talaga. Kahit pagprito ng itlog hindi ko magawa ng maayos. Mukhang aasa na lang ako sa'yo. Sinong asawa mo? Ha? Nangako ka sa akin kahapon. Nanaklo ako? Hiwalay ka na. Kanino ka papapayag kundi sa akin? Siyempre, hindi yan tatanggapin ng sino man. Miss Yan, dito ka na maupo. Ito ang gabay sa pagsisimula sa trabaho. Kung may hindi ka maintindihan, kawagan mo lang ako. Secretary Chen, huwag ka ng formal. Tawagin mo na lang akong Shikshi. Sige, Ginonggu. Hindi pwede, sekretarya na lang. Sige pa, yan. Tinawag ka ni Kinunggu. Oh, ay, Ginoonggu, meron po ba kayong ipag-uutos o sasabihin sa akin? Kung hindi ka pa talaga lalapit dito, mahal kong asawa, sisigaw na talaga ako. Mahal kong asawa? Ay, hindi ko narinig. Subukan mong sumigaw ulit. Sige, may darating dito. Bakit? Kailangan ko pa ba ng pahintulot para lambingin asawa ko? Gu Yisheng, hindi mo ako asawa. Pigilan mo ang kalokohan. Asawa ko ang taray. Ano yan? Tumayo ka. Ginoonggu, dumating na si Miss Sen. Ano? Ano yon? Lumabas. Sige. Ginonggu, naririto ako para humingi ng tawad sa inyo. Ikinalulungkot kong naapektuhan ang ugnayan ng Jie at ng Chen Group dahil kay Senshi. Subalit simula ngayon, ako na ang magiging CEO ng Chen Group. Umaasa akong magpapatuloy ang maayos na pagtutulungan ng dalawang kumpanya at huwag nating hayaang masira ang interes ng bawat panig dahil lamang sa mga individual na walang kabuluhan. Huwag hayaang maapektuhan ang interes ng dalawang panig ng walang kwentang tao. Ginonglu, iaabot ko ang proposal kapag nabago. Sige, yan ang focus. Dalhin mo agad pagtapos mo baguhin. Ha? Ginonggu, aalis na po ako. Sige, ang proyekto ng Chen Group ay ipinagkatiwala sa aking personal assistant na si Secretary Yan. Sana ay maayos ang inyong pakikipag-ugnayan. Ha, sige po. Secretary Yan, nasa na ang aking proposal para sa proyekto. Kailangan ko na iyan ngayon. Ito, Secretary Yan, sumama ka sa akin. Napakahalaga ng proposal na ito at kailangan natin itong suriin ng detalyado sa bawat isa. Hindi naman siguro, di ba? May malaki bang proposal kamakailan? Ewan ko, bago lang siya, kaya hindi mapupunta sa kanya yun. Baka may relasyon sila ni Ginoonggu. Si Miss Sen, di ba may gusto kay Ginoonggu? Ang pingin niya kay Secretary Yan, parang papatay. Oo nga pala, narinig ko na ang press conference kamakailan ay si Ginonggu raw mismo ang nagpatawag. Baka nga, di ba? Ngunit, bakit kaya binayaran ng pamilya Sen para itago ang balita? At walang sino man ang nakakaalam kung ano nga ba ang sinabi ni Ginoonggu. Ano ba ang ginagawa mo? Paano kung may makakita sa atin kapag may pumasok na tao? Huwag kang mag-alala, pinaalis ko si Secretary Chen. May oras pa? Mahal ko, labis kang nagdusa sa pamilya Sen nitong mga nakaraang taon. Simula ngayon, ikaw na ang hahawak sa proyekto ng Chen Group. Kung may maglakas loob na bastusin ka, puputulin ko ang kanilang kooperasyon at hahayaan silang tuluyang malugi. Xiao Xiao, alam mo bang personal assistant na ni Gu Yisheng si Yanxi? Si Nangxi? Ang nanday niya ang bilis lang bumalik kay Gu Yisheng. May espesyal bang relasyon sila Yanxi at Gu Yisheng? Di ba mas maganda?
Di man niya guguluhin kuya ko at ikaw na hipag ko. Xiao, tanungin mo, makakaapekto ba ito sa trabaho ko? Sige, hihintayin kong magkatuluyan kayo ng kapatid ko. Ang lahat ng kontrata ng Sen Corporation, pakisuri, sekretarya yan. Si Ginonggu ang humahawak sa Sen. Kung may tanong ka, sekretarya yan, direkta mo siyang tanungin. Siya? Ang seryoso dati? Di ko inakala? Ha? Ano yan? Sak! Pasensya na, di ko sinasadya. Sorry, Sekretarian, nabumihan ko ang iyong kontrata. Ayos lang, kontrata ito ni Ginonggu. Sasabihan ko siya. Salamat yan. Sige. Miss Du, ano itong hawak-hawak mo? Ha? Sekretarian, ano ang sinasabi mo? Ang tissue paper na ito ba ang tinutukoy mo? Oh, ay, nagkamali ako sa nakita ko. Humihingi ako ng paumanhin. Akala ko kasi isang kontrata. Ginonggu, kung walang issue, pumirma ka lang. Saan pipirma? Bakit walang pahina para sa pirma? Bakit kayo nakatingin sa akin? Mga Ginoo, napakahalaga ni kang pahina para sa pirma. Kaya't si PBB Ju ang nagtaburito para sa akin. Anong kalokohan yan? Wala akong alam tungkol dyan. Anong pahina ng pirma? Ikaw ang nakawala at ngayon ay gusto mo akong sifihin? Wala ba sa'yo? Wala? Mula nang makuha ko ang kontrata, isang beses ko lang yan hinawakan at yun ay noong nabitawan mo yan sa sahig. Bago yun galing ako sa... Ang ibig mong sabihin, hindi ikaw ang kumuha ng kontrata, kundi si Ginonggu ang nakawala, hindi ako. Nagbibintang ka. Kanina, natabig ni Duking Ching ang mga gamit ni Sekretarian. Kontrata pala yon. Oo, tinanong ni Sekretarian kung kinuha ni Duking Ching ang kontrata. Kung di mo hinawakan, anong pruweba mo? Pakipin namin yung lahat ang VCR. Yanshi, kinunan mo ako ng patago. Sapat nang umamin ka. Nakita kong may masamang balak ka sa kontrata, kaya nag-iwan ako ng ebidensya. Hindi ko akalaing magagamit ko. Sige, ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Puntahan nyo si Miss Du at kunin ang kontrata. Oh, ano? Kuya, para rin ito sa'yo. 3 taon na silang engaged, di basta-basta matatapos yan. Kung mapupunta sa kanya ang proyekto ng Pamilya Sen, maaapektuhan ang interes ng Go. Lubusan akong kanya, ano kung malugi sa pera? Hindi. Uy, wag kang ganyan. Kapag yung... Hayaan mo na, nagalit na siya. Kasalanan ko talaga, hindi ko dapat isiniwalat ang ating relasyon sa publiko. Anong relasyon? Relasyon mag-asawa? Sino kasama ko? Malapit na yan, Yanshi. Maraming beses ko nang nasabi ito, pero sasabihin ko ulit, mahal na mahal kita. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo ang pag-ibig ko sa'yo, hindi ko na kayang itago pa. Dr. Gu, hinahabol mo ba ako dahil may nangyari sa atin? Matatanda na tayo, dapat marunong tayong mag-move on. Magkaiba ang gusto sa mahal. Yanshi, alam kong ang ating simula ay maaaring hindi naging kanais-nais, na naging sanhi ng iyong mga maling pagkaunawa. Hindi ako isang pabaya at irresponsableng tao. Hindi ako ganoon noon, at lalong hindi ako magiging ganoon sa hinaharap. Naaalala mo pa ba ito, Yanshi? Gusto kong makasama ka, dahil ikaw ang hindi mapapalitang kaligtasan sa aking buhay. Natatandaan mo pa ba ito, Yanshi? Kaya ako nananatili sa'yo, ay dahil ikaw ang tanging lunas sa buhay ko. Walang hiya! Pinatay ang sariling ama, tapos iiyak-iyak ka pa. Oo, sa kanya namatay si Ginonggu.
Ano ang pinagsasabi ninyo? Anong nangyari? Hindi mo ba nakita ang balita? Ang CEO ng Gu Group ay may uremia at ang anak niya lang ang tanging tugma. Pero ayaw mag-donate ng bato ng anak niya. Hindi kinaya ni Ginonggo, kaya nagpakamatay siya sa pagtalon. May ganyang anak pa pala? Ang walang utang na loob ay ipinanganak. Sa ama ang lahat, pero nung nagkasakit ito, siya pa ang unang umalis. Hoy! Ano bang sinasabi ninyo? Kung ayaw niya, bakit siya narito? Nagpakamatay si Uncle Gu dahil naantala ang exam ni Kuya. Anong pakialam niyo? Lumayas kayo. Baliw ka ba? Ano bang pinagsasabi nito? Huwag pumatol sa babae. Tara, bilisan niyo. Huwag niyo napansinin. Kuya Doktor, huwag ka nang malungkot. Alam kong ayaw ni Tito Gu na nasa kabilang buhay na makita kang ganyan. Tama ba? Kailangan mong bumangon ka agad. Kung hindi, anong mangyayari kay Chingyi? Kailangan mong alagaan siya para kay Tito. Alagaan mo si Chingyi. Tingnan mo ang bagong cellphone na binili ko. Mag-picture tayo ngayon. Hindi mo pa kayang maging masaya kahit ngayon lang? Unti-unti nang nawawala ang pagiging idolo mo sa mga kalalakihan. Ngumiti ka naman dyan. Ang iyong ngiti ang nagbigay inspirasyon sa akin para makapagpatuloy. Kung iba ang ibig sabihin ng gusto at pagmamahal, Yanshi, mahal kita. Bakit ako pinapunta rito? Ano pa ba ang magagawa? Siyempre, ipapakilala ko ang aking asawa sa aking mga magulang. Sige, para mas maging formal, ipapakilala ko ang kasintahan ko sa aking pamilya. Hindi ba nagkita na tayo? Humihingi ka lang regalo? Ay, Zumpe! Hoy, malugang, isuot mo ito. Ito ay bigay sa akin ng lola ni Dr. Gu, kaya't ipapamana ko na rin ito sa'yo. Chingy, sobra naman ito. Nagdi-date lang kami ni Doktor. Hindi ito kailangan. Mapupunta rin naman sa'yo yan, sa ayaw at sa gusto mo. Kilalang kilala ko ang aking anak. 15 taon ka na niyang hinahabol at ni hindi nga siya nagka-girlfriend dahil sa'yo. Ano nga bang tawag ng mga kabataan dyan? Paano ba yun? Ikaw ang kanyang puting buwan, ang kanyang sinisinta. Tanggapin mo na. Tama si Mama. Ikaw ang pangarap at sinisinta ko. Kahit di mo pa ako pakakasalan, sa'yo pa rin tong pulseras. Di ko ibibigay sa iba. Binibini, tulungan niyo po ako. Papatayin ako ng ginang. Lola, anong ginagawa niyo rito? Binibini, tulungan niyo ako. Plano akong patayin ng ginang. Paumanhin, investigasyon ng pulis. Dalhin na. Ay, binibini, tulungan niyo ako. May taong gustong kumitil sa aking buhay. Mag-ingat ka. Sino ang papatay sa'yo? Halika, huwag natin hintayin ang doktor. Paumanhin, opisyal. Hapon niya ako. Yan ang apelido ko. Yanshi ang pangalan. Hindi ba dapat nasa kulungan siya? Bakit nandito? May kamag-anak si Lola sa pangalang yan. Hinahanap pa ng kapitan ng compact niya. Miss, may sakit sa pag-iisip siya. Kailangan niyang lumabas para magpagamot. Sakit sa pag-iisip? Sakit sa pag-iisip? Kung ikaw si Yanshi, sumama ka na sa amin para di ka na namin kontakin pa. Ay, sandali lang. Chingy, pasensya na. Mauuna na ako. Kayo na lang ang kumain. Sasama ako sa'yo. Hindi. Paano si Chingy? Iiwan mo siyang mag-isa. Sige, mauna na kayo. Huwag niyo kong alalahanin. Halika na, lumakad na tayo. Ito ang sitwasyon dahil may sakit sa pag-iisip ang pasyente at kailangan ng regular na gamutan at tumakas siya sa bintana habang nasa banyo. Masihigpitan namin ang pagbabantay. Basahin ang consent form at pumirma rito kung walang problema. Salamat, officer. Pag tumakas si Lola, ako mismo ang kakahabol sa kanya. Sige, mauuna na kami. Ha, Binibini, ikaw ang tunay na anak ng amo. Ha, ang totoo ikaw ang anak ng Panginoon. Ha, Binibini, ikaw ang nag-iisang tunay na anak na babae ng amo. Ha. Ano ba yung ingay na yan? Magpahinga na kayo. Unahin niyo munang gumaling sa sakit ninyo. Uy, wag saktan! Hoy, nasa ospital ka, tuturukan ka lang. Wag mo kong saktan! Ayan, tapos na pala ang lahat. Salamat. Bakit? Narinig mo ba sinabi ni Lola? Di ko napansin. Baka mali lang dinig ko. Binibini, umuwi na kayo. Nakakulong ang kapatid nyo at galit ang amo. Lalo lang lalala ang sitwasyon, mas magagalit lang sila.
Bulay pa ako at galit na siya. Okay lang yan, konting galit pa. Hindi naman sa ganon. Pinalaki ka ng mga amo. May utang na loob ka pa rin sa kanila. Mas mabuti kung sa susunod ka na lang bumalik. Nakakatuwa. Ayaw ni Yuan dali ng proyektong nagkakahalaga ng 100 milyon. Aray, aray, aray! Doktor, nandito na pala kayo. Tio, medyo masama ang pakiramdam ko nitong huli, kaya nakatulog ako agad. Sinabi ko na huwag istorbohin ang pahinga ko, subalit bakit hindi ka umimik? Ha? Pinaghintay mo patuloy ng matagal ang doktor. Patahal po mo. Sige na, labas. Hoy, hoy. Itay, pwede bang tigilan mo yan? Habang ginagawa mo yan, nagmumukha kang tuta ni Ginonggu. Ikaw! Talaga namang wala kang pinipili. Nandyan pa ang doktor. Baka pagtawanan ka niya. Ayos lang. Total totoo naman ang sinasabi ni Sisi. Ilang araw lang hindi nagkita. Marunong na palang magbiro ang doktor. Haha. Oo, masayahin na si doktor. Diyos na mahabagin. Kapag nakuha mo itong proyektong ito, sino pa ba ang kakampi kay Yan Shilin? Lalo lang matitibay ang pwesto mo. Salamat po sa inyong papuri, Juatya. Ay, aba. Doktor, narinig ng tiyo mo? Pwedeng mong ikwento yung proyekto na nagkakahalaga ng 100 milyon para marinig din niya? Sige po, may stylist ako. Malapit na. Kung gusto niyo, Tiyo, sumama na kayo para makapag-usap tayo habang nag-aayos. Stylist? Kung gayon, sa ibang araw na lang po. Medyo gabi na, magpapahinga na ako. Teka, huwag kang magmadaling umalis. Itong buhok ko, matagal na rin mula noong huling naayos. Sabay na tayong pumunta sa stylist na yon para mag-usap. Kumusta? Ang galing kong umarte, di ba? Hindi ka ba kontento? Sige, babaguhin ko ulit. Hoy, pinagloloko mo ba ako? Pasensya na, pero ito ang pinaka-espesyal at napakagaling na iceberg guy look na dinisenyo ko para lamang sa'yo. Ikaw! Teka, Yisheng, hindi pa natin napag-uusapan ang proyekto natin. Hayaan mo na, babalik na lang ako para pag-usapan ito. Hindi maganda ang simula ngayon. Uy, Yisheng, huwag ka munang umalis! Ginoong Gu, lumabas na ang resulta. Ayon sa resulta ng DNA test, ang sample 1 at sample 2 ay biological na mag-ama. Binibini, tulang? Yuma, kumalma ka. Nandito lang ako para alamin ang sitwasyon. Tulungan si Yuma, tulungan ako. Yuma, nandito na si Binibini para tulungan ka. Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo. Hanapin na natin ang babaeng tinutukoy ni Yuma. Dr. Gu, medyo natatakot ako. Huwag kang matakot. Paano na kung sakaling hindi pala totoo ang lahat ng sinasabi ni Yuma? Anong problema doon? Nakarating na tayo sa puntong ito ng paghahanap, kaya kailangan nating subukan. Tara, umalis na tayo ngayon. Naku po, Ginonggu, anong malakas na hangin ang nagdala sa inyo rito? Ginonggu, parang pamilyar ang mukha niya. Binibini, nakapunta na ba kayo rito dati? Girlfriend ko siya. Nako, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Anong rapang lugar ito? Baka na ko naman makikita ang girlfriend ni Ginoonggo. Sa tingin ko, dahil mukhang mabait ang girlfriend ninyo, sa unang tingin pa lang, makapalapit ka na agad. Haha. Huwag na tayong magsayang ng oras. Nandito ako para itanong kung meron kayong kakilala na nagnangan ng Li Xiao. Lin Xiao? Si Lin Xiao ba yung naloko ng scumbag nun? Ay, naalala ko na. Totoo nga, meron tayong taong ganyan dito sa atin. Ang kasintahan mo pala ay may malaking pagkakahawig kay Lin Xiao. Nakikita ko nga. Bakit tulala ka? Hanapin mo siya. Oh. Mr. Gu, wag na tayong mag-usap sa labas. Pumasok na tayo sa private room. Ngayon din, ipapahanap ko si Lin Xiao. Pasok na. Huwag hintayin ng bisita. Tagahugas lang ako ng plato. Hindi ako marunong kumanta o sumayaw.
Ma, nagustuhan mo ba? Gusto. Binili to ni Yisheng para sa'yo. Pwede na kaming tumaan dito kahit kailan pagkatapos ng trabaho. Mahalaga ang trabaho. Sige, mauna na kayo. Kaya ko naman. Sige, tingnan mo muna. Tawag ka lang kung may kailangan ka. Umiyak ka lang, mahal. Naging matatag ka na. Yisheng, akala ko'y isang ordinaryong dalaga lang ako mula sa probinsya. Ngunit isa pala akong illegitimate daughter, bunga ng pandiling lang niyang dali. Nang panahong iyon, ang aking amo at ang kanyang asawa ay matagal nang walang anak, kaya natakot ang Yumang na baka hiwalayan siya ng kanyang asawa. Kaya nakipagrelasyon siya sa katiwala at nabuntis siya ng isang anak sa labas. Mula nang magkaanak siya, hindi na makakain at makatulog ng maayos ang amo kong babae sa takot na malaman ng asawa niya na hindi sa kanya ang bata. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, parang tinulungan siya ng langit dahil ang lalaking amo ay nagbuntis din pala sa isang waiter na nasa labas. Matapos naming maghiwalay, nalaman kong buntis ako sa'yo, kaya nawala sa isip ko ang pagpapakamatay. Sa kabutihang palad, isang mabait na ginang ang kumupkop sa akin, binigyan ako ng pagkain at inumin, at tinulungan pa ako sa prenatal check-up. Ngunit, nang hirap na hirap akong isimilang ang bata, sinabi sa akin na ito ay isang patay na sanggol. Hindi ko talaga matanggap ang sitwasyong iyon, kaya ilang ulit akong nagreklamo. Marahil ay nainis na ang ginang sa akin, kaya ipinagtaboyan niya ako palabas. Wala na talaga akong ibang mapuntahan, kaya bumalik na lamang ako sa nightclub at nagpatuloy sa paghuhugas ng mga plato bilang isang serbidora. Huwag mo nang isipin yan. Hindi mo kailangan ng ganyang emosyon ngayon. Ang nakaraan ay wala nang kinalaman sa'yo. Ang mahalaga ay kung ano ka ngayon. Ano? Ikaw ang mahal ko. Yisheng, pinapunta mo ako rito para pag-usapan ang proyektong 100 milyon? Mas ka pa na panabik yan. Sige. Tito, pakitingnan ito. Paternity test? Ibig sabihin, tunay ko siyang anak? Imposible. Nang umuwi si Yang Yang, dinala siya ng nanay niya sa hospital para sa test. Buong proseso, nandoon ako. Hindi maaaring magkamali yon. Tama po yan. Ang batang si Yang Yang ay anak nga ni tita, subalit hindi po siya ang inyong sariling dugot laman. Narito ang resulta ng paternity report ni Yang Yang at napakaliwanag na nakasaad dito na wala po kayong relasyon bilang ama at anak. Sinungaling! Papa, kilala mo ba ang tita na ito? Ha? Ano? Hindi ko maintindihan? Kung ayaw mo, may iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Yan dali. Yan ang pangalan mo, tama ba? Pinaglaruan mo ang damdamin ko, at nang malaman ko ang totoo, bigla kang nawala. Ano ngayon? Plano mo bang ulitin yan? 19 anyos lang ako noon, walang alam, at pinaglaruan ninyong mag-anak. Ngayon, 45 na ako. Sa tingin mo magagawa mo pa rin sa akin yan? Tatakas ka? Saan ka pupunta? Naku, ikaw talaga yan dali. Habang nagpaparking lang ako, nakikipaglandian ka na rito. At sa harap pa ng doktor, wala ka talagang kahihiyan, di ba? Ikakahiya? Anong ikakahiya ko? Para kang baliw? Anong drama mo? Lumayas ka? Huwag kang mag-iskandalo? Yan dali. Sinong nag-e-eskandalo? Ha? Araw-araw akong nagpapakahirap para sa walang kwenta mong kumpanya at ngayon gusto kong makita kung sinong babae ang dahilan ng pagiging walang hiya mo. Ginang, bakit ikaw yan? Lumabas na ang ulat. Kumusta? Ano ang resulta? Kaya, sina Yandali at Lin Xiao ang mga biolohikal na magulang ni Yan Shi. Walang anumang kaugnayan o koneksyon si Yan Yang kay Yandali. Bayaw, sa tingin mo ba ay makakatakas ka pa? Bayaw, sa tingin mo ay makakatakas ka pa? Anong hingay yan? Ospital to. At... Tama na, di niya matatakas ang responsibilidad niya. Walang pinagkaiba kung hahabulin. Doktor, tama ka.
Mr. Yan, magpakatino ka. Gusto ko lang linisin ang pangalan namin. Uy, napanood niyo ba ang balita? Oo, nakita ko. Hindi ko inasahan na si Secretary Yan ang tunay na tagapagmana ng Yan Group na nalito ng inspektor. Oo nga, nakakalungkot. Inakusahan siya ng walang kasalanan ng mga magulang niya ng 3 taon. Hoy! Ako to, si Papa mo. Shishi, busy ka ba? Kung may oras, isama mo ang doktor dito para maghapunan. Abala ako. Ikaw na lang ang kumain ng mag-isa. Saan tayo mamaya? Bakit ka bigla na lang sumusulpot? Mahal kong asawa, saan tayo kakain ngayong gabi? Ngayon, kumain na lang tayo sa bahay mamayang gabi. Hindi ba tamang panahon na para pagtagpuin ang mama ko at ang mama mo? Sige ba? Huwag na lang siguro, mukhang napakamahal ng mga damit dito. Ma, brand ito na pinunduhan ng Go at may internal employee price. Halos 10% na lang. Pero 5 digits ang mga presyo sa tag. Malaki pa rin yun kahit 10% na lang. Naku, makikipagkita tayo sa nanay ni Gu Yisheng. Hindi naman pwedeng gusgusin tayo, hindi ba? Oo nga, tama ka dyan. Bigyan ako ng 2 milyon, hayaan silang mamili. Sige po, sir. Nako. Miss Yan, dumating ka na pala. Ikaw yan? Ako nga po. Buti na alala niyo pa ako, Miss Yan. Yung litrato niyo sa damit, pinadala ko sa designer. Natuwa siya at magpahingi ng contact niyo. Okay lang po ba? Pakiscan po ako para makagawa ako ng group chat para sa inyo at sa designer. Siya ang designer ng damit sa group chat. Shishi, anong nangyari? Iniisip ko lang, matagal ko nang di nakita si Chen Yu. May nagawa ba akong mali at naalala mo ang ex mo? Sinama. Naku, ang sweet naman ng mga bata ngayon. Aalis na lang ako. Ma! Shishi, huwag mo akong iiwan. Mas magaling ako kaysa kay Chen Yu. Mas matanda ako sa kanya. Mas mature, mas mayaman, mas gwapo, at mas pinapahalagahan ka. Oo, lalo na yung mas matanda ka sa kanya. Hinding-hindi ka na niya makahabol dyan. Aray! Kung alam ko lang na darating ka, sana napigilan ko pa sila, Miss Yan. Kararating lang nila. Mukhang sweet pa rin sila sa isa't isa. Sige, magaling. Magaling yan. Shishi, patawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Pinag-isipan ko ng mabuti ang ating relasyon at sinimulan ko na ring muli ang aking trabaho. Kaya ngayon, hayaan mong muli kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Chen Yu, Kevin ang aking pangalan sa Ingles, ang chief designer ng Shanghai. Ha? Anong ginagawa mo? Nakagat ang baby ko. Dapat pabakunahan agad laban sa rabies. Sa iba na lang kaya tayo kumain? Tama, doon tayo sa private dining restaurant. Naka-order na kami ng pagkain. Ang tagal nyo kasing dumating. Huwag na kayong mag-alala. Ano naman ngayon? Ex-boyfriend lang naman Kahit ex-husband pa niya ang dumating, tuloy pa rin ang kainan natin. Kuya, bakit ka rito? Kuya, ba't nandito ka? Ay, bakit narito na naman ang lalaking iyan? Pasensya na, bakit siya nandito? Di ba suspendido siya at iniimbestigahan? Suspendido, di nakakulong. Pwede siyang lumabas. Kung gayon, sa ibang lugar na lang tayo kumain. Kung magtatagal pa tayo rito, wala na talaga akong gana. Kuya, nandito ka rin pala. May date pala kayo ni Jingjing ngayon. Kung ganoon, hindi na ako magiging saglabal. Sa iyo na lang ako sasama, ha? Nakabestida ako. Mahirap lumipat-lipat, kaya sa iyo na lang ako sasama. Doon ka umupo. Bakit naman? Wala namang espesyal na ganda ng tanawin dito. Jingjing, halika na. Humanap na lang tayo ng ibang kainan. Shishi, 2 oras tayong pumila. Ba't ayaw mo na kumain? Anong kakainin? Minamalas na. Waiter! Ano po yon? Dali, bigyan nyo ng tubig ang aking manugang. Takalmahin nyo siya. Ma, ano bang ginagawa mo?
Pinapabango ko ang pangalan mo. Matagal kang naging reserba. Sa wakas, opisyal ka na. Sakto, nandito rin ang exes mo. Hayaan mong ipaalam ko sa lahat ang iyong pagmamay-ari. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Ay kuya ko, kumusta? Anong problema? Naapektuhan ka ba sa dating nobya ko? Sinabi mo na rin dati. Anong dati? Nangangarap ka pa rin? Umaasa ka na ang babaeng binitawan ng panganay na Sen ay makakabalik sa pamilya Sen bilang asawa ng pangalawang anak? Halata namang di mo siya ganun kagusto, di ba? Kung hindi, bakit di mo subukang pagsilbihan niya kayong dalawa? Kung tutol ang pamilya, malaya kang umalis kasama siya at magsimula ng sarili niyo. Kuya, tama ka. Kailangan kong talikuran ang pagiging pangalawang anak ng pamilya Sen para maging karapat-dapat kay Sixi. Sigurado ka? Baldado ako? Maaaring mamatay anumang oras? Kahit anak sa labas ka? Ikaw nang ang lalaking anak ng pamilya Sen? Isusuko mo ang lahat para sa isang babae? Oo. Hindi ko nasasabihin. Kay naku, hindi ba ninyo pwedeng pakinggan ang opinyon ng taong direktang may kinalaman? Narito pa ako. Ang sa akin lang, ayaw ko. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar para kumain. Servidor, singilin na kami. May magbabayad ba? Ako. Sa counter ang bayad, sumunod. Ay, Kumain ka pa. Ako na ang pupunta. yes ko na, ay. Makinig ka. Paborito mo to. Matagal mong hinintay. Kaya kumain ka muna bago umalis. No, sige, ganun na nga. Nasaan si Tita King at nasaan si Mama? Nagpapabalot sila. Di halos kumain. Ayaw nilang masayang. Baka mainitan ka. Kaya lumabas ako. Ganun ba? Ang bait mo talaga. Halika. Sa kotse na hintayin sila. Sagal. Oy, Mr. Gu, hindi ba talaga maganda ang takbo ng Gu Group? Ang isang kagalang-galang na presidente, hindi na makabili ng sasakyan? Naging mag-asawa rin naman tayo. Ang init sa labas? Gusto mo bang ihatid na lang kita? Huwag mo na lang siyang pansinin. Sobra ang pakikipag-usap sa kanya. Sige, sunod ako. Shoshi, ang init. Bumalik na kaya tayo sa kotse at mag-aircon? Kung naiinitan ka, umalis ka. Sino ba ang gustong sumakay sa kotse mo? Hindi ka makapantay kay Guyu Sheng. Jinjing. Bumalik ka. Huwag nang maulit pa. Kuya. Kahit mamatay kapatid mo, di siya para sa gold digger na pimunat ang dukha. Itigil mo na yan at huwag kang makipag-ugnayan sa tama. Gold digger? Hindi ka type ni Jinjing. Wow, Global Limited Edition na Porsche 911. Sinong VIP yan? May iniisip ako. Kanina pa po namin kayo hinihintay. Tara na, tumating na ang sasakyan natin. President Gu, ang ginang, narito na. Aalis na tayo ngayon? Paano ang mama mo at ang mama ko? Sila ay sasakay sa susunod na sasakyan, hindi po. Yung dinala natin kanina? Huwag kang mag-alala ma'am, ako na ang magmamaneho nun. Sige. Tara. Secretary Zhao, may tatanong ako sa'yo. Mr. Gu? Kung ang isang babae ay may 3 magagaling na lalaki sa buhay niya, paano mo palalayuin ang dalawa? Ibig mong sabihin? Kaibigan. Edi mag-propose ka na. Ang kasal kasi ay protektado ng batas. Kung ang 2 pang lalaki ay babalik, illegal na yon. Kasal? Sa tingin ko ay baka hindi siya talaga pumayag diyan. Pilitin mo hanggang sa pumayag siya. Tama ka. Tama ka. Ano? Ha? Naku, nag-overtime na naman ako. Hay! Nagugutom na ako. Mag-order na lang kaya tayo o bumili ng dessert? Wag, tiis ka muna. Mamaya, dadalhin kita sa masarap na kainan. Pero ang tagal pa niyan. Ngayon na. Ha? Ano? Wala naman. Ami ang binubulong mo. Kasi sobrang init ng panahon. Bukas ng umaga, magpalit tayo.
Mainit? Teka, hindi ba papunta tayo sa parking lot? Bakit sa unang palapag bumaba itong elevator? Sige, bilis. Tara na, madali. Halika't umalis na tayo. Naku, ano ba yan? Anong nangyayari? Ang gabi na, may tao pa rin. Shishi, magpakasal ka na sa akin. Shishi, magpakasal ka na sa akin. Magpakasal ka na sa akin. Shishi, magpakasal ka na sa akin. Naku, masyadong cheesy, masyadong corny. Shishi, magpakasal ka na sa akin. Gusto mo ba ng mas matanda sa'yo? Shishi, pakasalan mo na ako. Pakasalan mo na siya. Magpakasal na kayo. Ikasal ka na sa kanya. Magpakasal ka na ngayon sa kanya. Hanggang hindi ka pumapayan, hindi ako tatayo. Si Raulo, umapayag. Narinig niyo ba yun? Pumayag siyang pakasalan ako. Pumayag na siya. Hindi ka ba naiinitan? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Hindi pwede. Gusto ko, kasal agad tayo at mag-honeymoon bukas. Isukat mo na wedding gown, tapos bibilhan kita ng alahas. Jingjing, ba't ka nakatingin? Wala po. Medyo masama lang po ang tiyan ko. Pupunta lang po ako sa banyo. Sasama ako. Wag na po. Sige po, tatawagan ko na lang ang iyong pangalawang kapatid ngayon. Hello po, Kuya Daw. Si Jingjing po ito. Kumusta na po kayo? Jingjing, ano't napatawag ka ngayon kay kuya? Gawge, kailangan ko ng tulong mo. Pwede ka bang magdala ng ilang mga tauhan? Dahil si Jingjing na ang nagsabi, nasaan ka? Parating na ko? Ito? Konserbatibo. Konserbatibo ba? Maganda naman sa tingin ko. Nagmumukha kang maharlika at elegante. Magaling pumili si Mr. Gu, pero sa wedding gown, ang nobya pa rin ang masusunod. Gusto ba ito ni Miss Yan? Kakadating lang nito, 5 minuto pa lang nakasabit. Kunin mo nga ito para sa akin. Nagsusukat ng wedding gown. Yan sino nagsabing pwede kang magpakasal? Anong sabi mo? Mahal, kilala mo ba siya? Hindi Kung gayon, nanggugulo yan. Hoy, akala mo mas malakas ka pa sa akin, pero ang pangit ng panlasa mo. Bakit ganyan ang napili mo? Kahit sira na, komportable naman ako sa kanya. Gamitin ko muna siya ng ilang araw bago ko isauli sa'yo. Ako si Dauge, nagsawa na ako. Yisheng! Yisheng, naku, ang husay mo rin pala. No. Siyempre, kayong mga walang kwentang crooked melons and cracked dates. Ang lakas din ng loob niyong manggulo. Itapon? Aray! Aray ko! Mga crooked melons and cracked dates, talagang vulnerable. Ginonggo, pasensya na't nahuli ako. Hayaan mo na't ako ang bahala sa kanila. Yakapin mo ang iyong asawa. Tinitiyak kong hindi na mauulit ito. Tara na. Ha? Hindi na Blygal? Di ko deserve yan. Mahal, anong problema? Diretsahin mo ako. Huwag kang magbulong-bulong. Ganon lang ba kalaki tiwala mo? Sa dami sinabi nila, di ka man lang ba nagduda? Iniisip mo ba na ako ay isang hangal? Ano ba yan? Shishi, hindi mo lang talaga alam kung gaano ka kahusay. Para sa akin, ikaw ang pinaka-perpekto sa lahat. Boss, si Du Jingjing ang may gawa. Wala kayong silbi, hindi niya magawa ito.
Ikaw si Du Jingjing, tama. Malinaw na ba ang tungkol sa kaso ni Dou Lausan? Nakunan na ng kamera ang lahat ng ginawa mo. Makipagtulungan ka na at sumama ka sa amin. Bakit ang aga mong nagising? Naku, pasensya na talaga. Hindi ko kasi talaga alam. Sige, dalhin mo na lang dito mamaya. Kasalukuyan akong nasa Jinboria ngayon, kaya dito mo na lang ihatid. Sa pag-iisip na iuwi na kita, di ako makatulog sa pananabik. Bakit ka ganyan? Wala naman ako sa inyo. Iba pa rin yon. Kapag kasal na tayo, magsasama na ang mga pangalan natin. At pagdating ng panahon, iisang bato lang ang pag-uukitan ng mga ito. Ang makatayo sa tabi mo ng legal, 10 taon kong hinintay ang araw na to. Ay sorry Mr. Gu, para sa wedding gown to. Iba bang wedding gown na yan? Mr. Gu, may isa pa pong bridal gown na dadalhin. Sige, alam. Sige, ipagpatuloy niyo lang. Mauna na ako. Araw Gu at yan. Gwapo si Gu, ganda niyan. Di ko inakala na papasok pa rin si Secretary yan kahit kasal na sila ni Gu. Ito ba ang diwa ng empleyado? Hay, di siguro tayo nagsisikap kaya walang asawang CEO. Miss Yan, bawal ka pumasok. Kasal na anak ko sa boss ninyo. Bakit mo ako pipigilan? Salamat. Bakit mo naman ako blinok? Hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko. Galit ka ba sa akin, anak? Hindi. Mauna ka na. May asikasuhin pa ako. Ay, Siksi. Noon, mali ang iyong ama. Ngunit sinusulan lamang ako ng iyong ina. Ngayon, sino pa ba ang mas magiging malapit sa atin kundi tayong dalawa? Ikaw lang ang aking nag-iisang anak, ang aking sariling dugo't laman. Talaga ba? Malapit? Aba, siguro ang pinakamalapit sa'yo ay ang pitaka ni Dr. Gu. Dahil nabalitaan mong ikakasal na kami ni Dr. Gu, bigla kang lumapit para makipagkaibigan sa akin. Tatawagin pa rin kitang para lang magkasundo tayo sa labas. Doktor, pakisaway nga siya. Ngayong may asawa na siya. Ayaw na niya sa akin na kanyang ama. Huwag mong hayaang gawin niya ang gusto niya. Tiyo Yan, anong pinagsasabi niyo? Ang pagpayag ko sa gusto niya ay tanda ng pagmamahal ko sa kanya. Kung hindi ko siya pinapahalagahan at gusto ko siyang turuan, matagal ka nang pinalabas ng mga gwardya at hindi ka nakapasok sa Gu. Bakit kaya nagkaroon ako ng isang anak na tulad nito? Talagang walang pinapakitang paggalang? At bakit naman ako nagkaroon ng ganitong klaseng manugang? Hay, sa anong buhay ko ba nagawa ang mga kamalasang ito? Doktor, ang kasal ay isang napakalaking bagay na kailangan ng pahintulot mula sa mga magulang at bilang ama niya, kailangan mo pa rin ang aking pagsang-ayon, hindi ba? Hindi ka sang-ayon. Siyempre hindi, Pumapayag ako, ngunit kailangan mong ibigay sa akin ang betrothal gift. Ibigay mo ang dot? Magkano kailangan mo? Gusto ko po ng 100 milyong piso. 100 milyong piso. 100 milyong piso? Secretary Jiang, paalisin mo na itong taong ito. Parang may sira ang kanyang pag-iisip. Dapat ipatingin siya sa mental hospital. Masusunod po. Wala kang utang na loob. Ganito mo na lang tratuhin ang tatay mo. Hindi mo pwedeng gawin to sa tatay mo. Dahil may asawa ka na, ayaw mo na sa tatay mo. Sa tingin ko tama siya, may betrothal gift. Anong ginagawa ninyo? Ito'y regalo kay Yanxi. Mayroon ding bank card na nagkakahalaga ng 79 na milyon 999,000. Ito ang habambuhay na pangako ni Mr. Gu kay Miss Yanxi. Mahigit 70 milyon? Hindi ko ito matatanggap, hindi talaga. Yung ibang mga regalo, ako na muna ang tatanggap para kay Yanxi. Ibabalik ko na lang sa kanila kapag kinasal na sila. Pero ito, sobrang mahalaga nito. Tinatanggap ko ang inyong intensyon, pero kunin niyo na ito pabalik. Anong ibabalik? May isa pa akong dala rito. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Ikakasal sina Siksi at Yusheng, kaya bibigyan ko sila ng kotse. Tulungan mo akong pumili kung alin ang pinakaangkop. Isa lang ba ang pipiliin? Akala ko'y lahat ng ito ay ibibigay. Nakakagulat naman. Kung gayon, ano ang pipiliin mo? Yan na lang, mas malaki yan, para kapag nagkaanak na sila, kung hindi naman nagmamadali, hindi ka na ba talaga titingin ng iba? Hindi na. Kung ganoon, sige, yun na lang ang pipiliin ko. Xiaojiang, pakidala ang kotseng iyan kay Yisheng at sabihin mo na regalo ko yan sa kanila para sa kanilang kasal. Sige po, Ginang.
Wala ang kutseng iyon ay para kina Shixi at Yusheng. Ang lahat ng matitira ay para na sa iyo. Ano? Ha? Ikaw Huwag nang magtanong. Salamat sa pagkakaroon ng mabuting anak. Sige, aalis na ako. Tawagan mo na lang ako. Okay lang ba to? Kung hindi, tiyak na ibabalik ng nanay mo ang pera. Sa dami ng kotse dito, aabutin siya ng 10 taon. Ikaw talaga. Paano mo naisip yan? Basta para sa asawa ko at sa biyanan ko, lahat maiisip ko. Pwede bang i-advance ang kasal? Masyadong matagal ang susunod na buwan. Next week na lang. Handa na ako. Kailangan ko lang ng oo mo. Sige na nga. Dahil sa pagsisikap mo, pagbibigyan na kita. Kahit napipilitan lang ako. Puwersado? Ngayon, palitan ng singsing ang ikakasal. Aba, anong napilitan? Mas gusto ko sanang buong pusong. Halikan ng groom ang kanyang bride. Hanikan! Hanikan mo na! Hanikan! Hanikan mo siya! Teka, sandali. Ha, kuya? Ate? Sila ba ang pangalawang master at panganay ni Miss Sen? Baka naman nandito sila para agawin ng lalaking ikakasal? Ha ha ha! Shishi, umalis ako sa Sen City para magsarili. Oo, pag-alis ni Xiaoyu sa Sen City, nagtayo siya ng sarili niyang clothing brand. Ito ang VIP card ng tindahan niya, kaya dito ka na mamili ng damit mo at lahat ay babayaran ni Xiaoyu. Salamat at dibilhan ng asawa niya. Paumanhin, may kailangan pa ba? Kung wala na, susunod na. Meron. Shixi, kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa ngayon. Sana maniwala ka sa akin. Naniniwala akong magkakaroon din tayo ng magandang kinabukasan. Pasensya na. Para sa'yo, ha? Kunin mo yan. Ibibigay ko yan. Salamat! Sa'yo. Naipadala na lahat, pati na sa mga business partner. Saan pa ba kailangan? Paano ang Sencorp? Naipadala na? Pinuntahan na sila, pero ayaw tayong papasukin ng Sen. Tara, ako mismo pupunta. Dali mo marriage certificate ko. Ha? Boss, ano yon? Hindi ko narinig? Wag na, may kamay ako. Apa, congratulations. Gusto ko ito, ha? Ano? Ha? Ano? Busheng, ano ba talaga ang ibig mong sabihin, ha? Ha? Wait, hello? Babe, nag-leave ka ba? Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Ay, hindi. May inaasikaso lang. Ano? Kailangan mo ng tulong ko? Huwag kang mag-alala, kakayanin ko ito ng mag-isa. Umuwi ka ng mas maaga ngayong gabi dahil mayroon akong sorpresa para sa iyo. Ang magandang balita ay 1 beses lang sinasabi. Hello? Asawa ko, nilalaro mo ang apoy. Gusto ko lang naman. Matulog na tayo. Ha? Gusheng, buntis ako. Talaga? Magiging tatay ako. Oh, gusto mo bang tingnan? Ayan, tama na. Tumigil ka na. Huwag malikot. Nahihilo ako.
Inay, masakit ba talaga ang panganganak? Medyo. Paano ba naman hindi sasakit? Kung hindi nga masakit, bakit sila nagsisisigaw? Naku, asawa ko, hindi ko na talaga kaya. Bakit hindi na naririnig si Shikshi? Nahimatay na ba siya? Wala nang lakas magsalita. Naku, paano siya magkakaroon ng lakas na panganganak kung malakas siyang sumigaw? Huwag kang mag-alala. Narito ang pinakamagagaling na doktor sa ospital. Ayos lang. Sino ang kaanak? Epi. Namanak na, babae. Pumirma kayo. Babae. Gusto ko ng babae. Shishi, ayos ka lang ba? Hay naku, ang aming munting sanggol. Napakaganda mo. Mahal ko, inakala kong hindi na kita muling makikita.